Humingi na ng tulong sa national government ang lokal na pamahalaan ng Cebu para sa search and rescue operation sa mga nawawala pa rin dahil sa Bagyong Tino. Patuloy naman ang hakbang ng provincial government para maibalik na ang basic services doon. May unang balita live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Igan, pinangangambahan ng mga otoridad na tataas pa ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga lugar ng Cebu na malubhang na pinsala ng Bagyong Tino. Kinumbirma ni Liloan Cebu Mayor Aljo Frasco ang pagkamatay ng 35 na individual kasunod ang pananalasa ng Bagyong Tino. Inalon sila ng rumaragasang baha sa kasagsagan ng masamang panahon. Ang ilan sa mga nasawi ay pansamantalang inilagak sa punerarya ng Liloan. Ang inang ito isinalaysay kung paano nahiwalay sa kanila ang kanyang 5 taong gulang na anak na tinangay ng baha. Doon mi sa gaplon, pagdoon ko sa gaplon, hayang man na ako ang papa. Sumuna na nawa ako anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Sa bayan ng Compostela, mayroon ding 15 ang nasawi at ang iba ay iniligay muna sa harapan ng kanilang Rural Health Unit o RHU. Sa video ni Marcelo Uano, makikita ang baha na umabot na sa bubong ng mga bahay. Sa Mandawi City naman, umabot na sa 12 katao ang nasawi dahil sa Bagyong Tino. Ayon kay Governor Pamela Baricuatro, humingi na sila ng tulong mula sa national government para sa search and rescue operations dahil naniniwala siya na mas marami pa ang natangay ng baha sa kasagsagan ng bagyo. Dagdag pa niya na nakatakdang bumisita dito si Pangulong Bongbong Marcos ngayong Biyernes. So we've already talked to Malacanang regarding sa reinforcement sa ato mga responders. So and we also talked to Secretary Teodoro, so the ILG. So that's why nagpadala sad sila og mga responders from Coast Guard, AFP, PNP, Philippine Navy. Pinulong din ng gobernador ang mga stakeholder kabilang na ang energy sector, communications o telco, water utilities at iba pa para mas mapadali ang pagbalik ng basic services para sa mga tao. We want to restore power and water as soon as possible, aside from the ongoing rescue operations. Samantala, ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang sitwasyon ng Mananga Bridge kasama si Talisay City Mayor Samsam Culyas. Sabi ni Dizon na kailangan ng matinding replanning ng flood mitigation, hindi lang sa Talisay City kundi sa buong Cebu Province dahil kulang-kulang daw ang revetment wall. The solution is really to control the water from upstream, from the mountain, going down. Sad to say, hindi yon ang ginawa in the past, 10, 15 years. No, tinanong ko kay Mayor, when meron bang kinonstruct sa upstream na kahit anong impounding or flood control sa taas, wala. So, sa taas, which is Cebu City part, no? Paulit-ulit lang ito mangyari. So that needs to change now. Hindi na pwede. Sinabi rin ni Dizon na iimbestigahan kung may mga substandard pa na flood control project. Nasa Independent Commission for Infrastructure o ICI na raw ito. 12 ang kumpirmadong patay sa Canlaon City sa Negros Oriental dahil sa hagupitang Bagyong Tino. Unang kinumpirma ni Canlaon City Mayor Chubasco Cardenas ang 6 na individual na nasawi. Tumaas ang bilang sa 12 nang matagpuan ang bangkay ng 6 na individual. Patuloy ang paghanap ng 10 pang nawawala. Putol ang komunikasyon at walang kuryente sa buong Canlaon City matapos mabuwal ang mga poste ng kuryente doon. Hindi rin madaanan ang mga kalsada matapos masira ng baha. Nasira din ang mga tulay sa Binalbagan, Inayawan, Mountain City. Maging ang Alibabay Bridge, Malaiba Bridge at Bayug Bridge. Umaapila ngayon ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City para sa madali ang restoration ng kanilang electricity at telecommunication facilities. Nangangailangan din
ng food supplies at tubig ang naturang syudad. Igan, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakatagdang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. bukas sa Cebu para personal na makita ang pinsala ng Bagyong Tino. Igan? Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ingat! Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.